Akala mo yung ginagawa mo ay masama sa mata mo? Hindi pala. Hi mga idol, ako si Doc Doms, a board-certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay for educational purposes only at hindi kapalit ng consultation mo sa iyong eye doctor. Tara, let's discuss. Marami tayong kinalakihan na akala natin na yung mga ginagawa natin ay nakakasira para sa ating mga mata. Siguro nasabihan ka na rin na huwag ka masyadong malapit sa TV, baka masira yung mata mo. O kaya huwag ka magbabasa sa madilim, kundi mabubulag ka. At syempre, usong-uso ngayon yung kaka-cellphone mo kasi yan eh. Pero ang tanong, totoo nga ba ang ilan sa mga ito? O baka naman ang ilan sa mga ito ay lumang paniniwala na at meron ng mga studies na magpapatunay na hindi talaga ito totoo. So sa video na ito ay pag-usapan natin yung 10 bagay na akala natin nakakasira sa ating mga mata pero hindi pala. Number 1 ay yung pagbabasa sa madidilim na lugar. Ang totoo ay walang matibay na ebidensya na ang pagbabasa sa madidilim na lugar ay makakasira or makakalabo ng ating mga mata. Hindi ito makakataas or makakapagpabago ng iyong grado at lalong hindi ito magkokos ng pagkabulag. Pero kapag masyadong malabo ang ating paligid at ginagamit natin ang ating mga mata, lalo na sa pagbabasa, ay nahihirapan ang ating mga mata na mag-focus ng maayos, kaya mas mabilis itong mapapagod. Dahil dito ay pwedeng mag-cause ito ng matinding pagkasakit ng ulo, pagsakit din ng mata, at mabilis na pagkapagod na rin nito. Na minsan magkakos ng pansamantalang paglabo ng paningin. Pansamantala lamang. Pero kapag ikaw ay nakapagpahinga na or nandun ka na sa maliliwanag na lugar, ay dapat bumalik ang paningin mo sa dati nitong linaw. Dahil hindi magkukos ng permanenteng paglabo or pagkasira ng mata ang pagbabasa sa madidilim. Pero syempre, iwasan nyo pa rin ito para hindi mabilis mapagod ang inyong mga mata. Number 2 ay yung panonood ng TV sa malapitan. Isa ito sa mga paulit-ulit nating naririnig sa ating mga magulang nung tayo ay bata pa. Naalala ko nga pag lumapit ako sa TV ay agad-agad nang nakikita nila at sasabihin na, "Oy, umatras ka at baka ikaw ay lumabo ang mata." Again, ang panonood ng TV ng malapitan ay wala ring ebidensya na ito ay nakakasira sa ating mga mata. Sa katunayan ay yung ibang mga bata ay lumalapit sa TV dahil malabo na talaga ang kanilang mga mata at hindi ito dahil sa panonood ng TV. So ang panonood ng mga bata na malapit sa TV ay maaaring senyales na may problema or malabo ang kanilang mga mata. Pero hindi ibig sabihin nito na ang TV ang may sanhi or may dulot nito. Yun pala ay meron na silang nearsighted na hindi na nila makita sa malayuan yung kanilang mga pinapanood at malabo na pala talaga ang kanilang mga paningin. Kaya kung napansin mo ito, ay imbis na paatrasin sila, ay ipacheck nyo na lang sila sa kanilang mga ophthalmologists. Number 3, yung sobrang paggamit ng pagse-cellphone ay nakakasira daw ng mata. Ito naman ay napakauso sa panahon ngayon dahil sa dami ng cellphones or gadgets na pwede nating gamitin. Marami kasing nagsasabi na nag-i-emit ng radiation or blue light ang mga cellphones na pwedeng makasira sa ating mga mata. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito napapatunayan ng siyensya or ng kahit ano na yung blue light na galing sa mga gadgets or cellphones ay pwedeng mag-cause ng pagkapagod ng mata at pagkasira nito. So hindi makakasira ng mata ang pagtutok mo sa cellphone kahit buong araw pa ito. However, tulad ng pagbabasa sa madilim na lugar, ay ang paggamit ng cellphone ng buong araw or ng matagal ay pwedeng mag-cause ng mas mabilis na pagkatuyo ng mata na pwedeng makaramdam ng paghapde, pagluluha, at mabilis na pagkasakit ng ulo dahil sa mabilis na pagkapagod nito. Pag nakatuto kasi tayo sa malapitan, ay mas madalang yung pagkurap ng mata natin, kaya mas mabilis itong natutuyo. At mas nakakontract ang mga muscles ng mata natin pag sa malapitan kumpara sa malayo na nakarelax lamang ito. Kaya mas madaling mapagod ang ating mga mata na magkukos ng pagsakit nito at pagsakit ng ulo.
So, hindi talaga cellphone ang may kasalanan, kundi yung activities natin na pagtingin sa mga malalapitang gawain. Number 4 ay yung paggamit ng matagalan din ng computer. Marami dito yung mga babad maglaro sa games ng computer o di kaya yung mga ang trabaho ay nakatapat lamang dito. Pero tulad ng pagsiselfone ay hindi ring direktang nakakasira ng mata ang paggamit ng computers. Pero tulad din nito, ay pwede rin ito mag-cause ng eye strain or mabilis na pagkapagod nito at dry eye syndrome or mabilis na pagtuyo ng mga mata. Pero pwede naman natin gawin yung tinatawag na 20-20-20 rule. Every 20 minutes na nakababad ka sa computer, ay magpahinga ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo at least 20 feet away. In short, magpahinga ka ng mas madalas at tumingin sa malayo para hindi mabilis mapagod ang inyong mga mata. Panglima, marami ang naniniwala na yung pagsuot ng contact lens ay pwedeng makasira sa ating mga mata. Pero hindi parating ganun ang pwedeng mangyari. Ang pagsuot ng contact lens na may grado ay isa sa mga alternatibong paraan bukod sa salamin na may grado para makorek yung grado ng mata. At malaking tulong ito para sa mga hindi pwedeng magsuot ng salamin. Pero dapat pag pinili mo ang pagsuot ng contact lens ay alam mo dapat ang mga dapat mong gawin mula sa pagsuot nito hanggang sa pagtanggal at pag-store or paglagay nito sa iyong storage bin. Dapat ay malinis at tama ang paglagay mo ng contact lens. Dapat din ay hindi mo ito makakatulugan dahil malaki ang pwedeng maging epekto nito sa iyong mga mata. Kapag ito ay napabayaan at nagkaroon ng impeksyon, ay pwede itong mag-cause ng malalang sakit sa mata na kapag napabayaan ay pwede ring mag-lead sa pagkabulag. So hindi naman talaga makakasira ng mata ang contact lens kung tama at malinis ang paggamit mo nito. Pero hanggat maaari, kung hindi mo kailangan magsuot ng contact lens, ay huwag mo na lang gawin dahil nga prone pa din or may chance na magkaroon ng problema. Lalo na kung hindi maganda yung hygiene ng paglagay mo nito, ito'y nakatulugan mo o kaya napag-swimming mo na magkaroon ng infection dito ay medyo delikado ito. Pang-anim ay yung pagsuot ng salamin parati. Marami pa rin sa atin ang dadalawang isip na magsuot ng kanilang mga salamin ng buong araw dahil sa inaakala nila na pwedeng lumala or mas tumaas pa ang grado ng kanilang mga mata. Ito ay hindi po totoo dahil hindi po kasalanan ng salamin ang pagtaas or paggalaw ng grado ng inyong mga mata. Ang salamin ay nandyan lamang para makorek yung tamang focus ng ilaw sa loob ng inyong mga mata para makakita kayo ng malinaw at hindi kayo makaramdam ng pagkahilo or pagsakit ng ulo. So dapat ay parati nyo itong suot para malinaw ang paningin ninyo at komportable ang inyong nararamdaman. Ang pagtaas ng inyong mga grado ay dahil sa genes ninyo, pero hindi ito dahil sa pagsuot ng salamin na may grado. Pang-pito ay ito medyo sa tingin ko nawala na to, pero baka may naniniwala pa rin na kapag ikaw ay nagduling-dulingan or nag-cross eye, ay magiging permanente ito. Pero ang totoo, walang magiging epekto ito sa inyong mga mata. Ang mga mata natin ay pwede nating i-cross eye or paggalawin, pero kaya nitong bumalik sa dati nitong posisyon. Although sa ibang mga pasyente ay nagkakaroon sila ng pagkaduling talaga or pagkabanlag, pero hindi ito dahil sa ginawa nila ito at hindi na bumalik sa dati. Maraming pwedeng mag-cause ng pagduling or pagbanlag, pero hindi ito isa sa mga yun. So, kung nagkaroon ka ng permanenteng pagduling or pagbanlag, ay magpa-check ka kagad sa iyong ophthalmologist. Dahil pwede rin itong maging senyales ng mga mas seryoso pang problema sa katawan. Number 8 ay yung pagbabasa sa umaandar na sasakyan. Parati rin natin naririnig ito sa mga nakakatanda sa atin kapag nakita tayong nagbabasa sa umaandar na sasakyan. Sasabihin nilang itigil ang pagbabasa dahil baka masira ang inyong mga mata. Pero actually, wala rin pong pag-aaral na pwedeng magpatunay nito. Pero syempre, dahil umaandar ang sasakyan, ay mas nahihirapan tayong mag-focus
sa ating mga binabasa na again magkokos ng mas mabilis na pagkapagod nito. So pwede ka makaramdam ng pagsakit ng mata, pagsakit ng ulo at pagkahilo na madalas naman talaga nating maramdaman sa loob ng sasakyan kapag tayo ay nagbabasa. Pero hindi nito masisira ang inyong mga paningin. Number 9 ay akala natin na nakakasira ang pagtingin sa solar eclipse. Totoo naman na kapag tumingin tayo ng direkta sa araw ay makakasira ito ng ating mga retina na magkukos ng paglabo ng paningin. Pero kung magsusuot tayo ng tamang proteksyon ay pwede natin makita or mapanood ang isang solar eclipse. Pero siguraduhin na may tama kang proteksyon at hindi ito tinitignan ng direkta ng inyong mga mata. Dahil kung wala, ay huwag nyo na lang itong titigan. At number 10 ay marami ring naniniwala na kapag umiyak ka ng sobra-sobra ay pwedeng maapektuhan ang iyong mga paningin at mag-cause ng paglabo nito. Pero hindi rin ito totoo dahil ang pag-iyak ay normal lamang na proseso ng ating mga katawan para mailabas ang ating mga emosyon. At nakakatulong naman din talaga ito sa pag-lubricate or pagbasa ng ating mga mata. Although pagkatapos umiyak ng matagalan or ng sobrang-sobra ay pwedeng mamaga ang mga talukap ng ating mga mata. Minsan pwedeng mag-cause ng temporary or panandaliang paglabo ng paningin, pero hindi naman ito magkukos ng permanenteng pagkabulag or pagkasira ng mata. At yan, yung mga 10 paniniwala na akala natin makakasira sa mata, pero hindi naman pala totoo. Marami kasi sa mga paniniwalang ito ay naipasa mula sa unang henerasyon pa hanggang sa ngayon. At kahit na mabuti naman ang intensyon ng mga nagsabi nito, ay wala namang ebidensya na magpapatunay na totoo ang mga ito. Kaya dapat matutunan nating malaman kung ano yung totoo at kung ano yung mga haka-haka lamang. Pero tandaan, ang ilan sa mga ito kahit hindi magkukos ng pagkasira ng mga mata, ay pwede naman mag-cause ng ibang side effects tulad ng mabilis na pagkapagod at mabilis na pagtuyo ng inyong mga mata. Kaya pwede nyo pa ring iwasan gawin ang mga ito. Kayo, alin sa mga 10 ito ang inyong nagawa na akala nyo ay nakakasira ng mata? Kung may mga questions kayo ay comment nyo lang below at baka mapag-usapan na natin sa mga susunod na videos. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at alam nyo na yung mga bagay na akala nyong nakakasira sa mata na hindi pala. Please don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga mata.